tatlong component para umandar ang isang makina. Una, kuryente. Present naman ito. Pangalawa, ang tamang pressure ng gasolina. At meron nga rin ito. At ang pangatlo, ang tamang kompresyon. Kung mapapansin nyo, wala namang nawawala. Pero hindi nag-i-start ang makina nito. Bago pa nga ako nag-troubleshoot dito sa motor, nagpabili ako ng battery. Dahil sobrang drain na nga ito at 4 na taon na rin ang serbisyo. Sinilip ko din muna yung langis kung meron pa ba. Dahil halos 1 taon nga itong nakatenga. Dahil nga napanood ni sir yung aking mga pag-aayos. Agad nga kami nag-set ng schedule. Dito nga yan sa Santo Tomas, Batangas. Umiikot naman sa tama ang magneto. Kaso ayaw lang talaga nito mag-start. Kung mapapansin nyo, mag-check engine nga ang motor. At hindi ko rin ito ginagamitan muna ng diagnostic tool dahil ginawa ko nga itong video na to para sa mga gusto mag-DIY at sa mga mekaniko nag-uumpisa pa lamang. Sinilip ko nga muna dito yung socket ng stator at wala namang indication na nasunog. Para sa akin yung mga ganitong klaseng motor, 4 na nga yung sangkap para nga ito umandar. Una, kuryente. Pangalawa, gasolina. Pangatlo, kompresyon. At ang pang-apat, itong tinatawag na CKP sensor. Pero mamaya na natin pag-uusapan yan. Pagkatapos ko nga nakalas ang sirang oil seal, pinalitan ko nga ito ng bago. Sa paglalagay nga dito, dapat fit at hindi pabilisan. Di pagkatapos, inassemble ko na nga itong grinder para nga bakbakin ang mga kalawang na kumakapit dito sa magneto. Sa mga oras na yan, lumilitaw na nga ang bakal. At unang pinintura ko nga dito ay primer para kahit papaano may panlaban sa kalawang. At habang inaantay ko nga itong matuyo, dito naman tayo sa stator. At dito rin matatagpuan itong CKP sensor. Sa magnetic pole ng stator, kitang-kita nyo naman kung gaano kakapal ang mga kalawang na kumakapit dyan. Pagkatapos nga, napapalabas ko na ang mga bakal neto. Ngayon, puntahan na natin itong CKP sensor. Kung mapapansin nyo, 4 ang paan yan. Yung nasa taas ay pang-trigger sa ignition coil. Pangalawa, timing trigger papuntang fuel injector. Pangatlo, sa fuel pump. At ang pinakababa, at ito yung pang-apat. Dito nagkakaroon ng communication itong sensor na to papuntang computer box or ECU. Ngayon, kung sira yan, hindi talaga aandar ang motor. Kahit may kompresyon, gasolina at kuryente. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Meron kang isang ka-textmate, babae man yan or lalaki. Dahil sa tagal nyo nang mayroong communication at ngayon nagkaroon kayo ng MU, nagdesisyon kayo na magkita. All set na. Ngayon sa di inaasahan nawalan ka ng load. Syempre, ang nangyari hindi kayo natuloy dahil nagkaroon ng cut sa communication. Ganyan na ganyan din ang CKP sensor. Ang error code niyan P0335. Dito nga sa device na hawak-hawak ko, kitang-kita ko na ang problema. Kaya naman kahit ganito lang yung gagamitin, kayang-kaya mo na itong gawin. Pagdating dito sa parts na hawak-hawak ko, disclaimer lang, wala itong bayad or kaya naman sponsored dito. Ang ginawa ko lamang, kinabit ko lang yung parts na nabili niya. Di pagkatapos, pininturahan ko ng pangalawang coating itong magneto. Di pagkatapos, kinakabit ko na yung stator at nung natuyo naman yung pintura, sinalpak ko na yung magneto at hinigpitan yung tornilyo para alamin kung aandar na nga ba. Makalipas ang halos 1 taon, ngayon umaandar na nga ito at hindi pa nga dyan nagtatapos ang aking service. Kaya naman ang sunod kong tinanggal itong buong throttle body. Kitang-kita nyo naman kung gaano na nga ito karumi. Ang tanging hangarin ko lang dito, yung quality na serbisyo at bigyan ng value ang halaga ng binabayad sa akin. Di matapos ko nga matanggal ang mga dumi dito sa throttle body, kasama na nga yung parts ng IAC. Ina-assemble ko nga muna ito isa-isa. Una kong binalik itong TPS sensor. Binuo ko muna itong IAC. Pagkatapos naman, ibinalik ko na itong buong throttle body dito sa cylinder head. Nilinis at nilagyan ko ng langis ang dulo ng fuel injector. Bago ko nga ito nilagay dito sa manifold at ibinalik ang mga socket terminal ng mga sensor. Pagdating naman sa spark plug, mataas na nga ang clearance. Sa resistance ng spark plug cap, okay naman ito. Ganun nga rin itong tension wire ng ignition coil. Di pagkatapos pinagbabalik ko na. Kasama nga doon ang bagong palit ng spark plug. Nilagyan ko na rin ng contact cleaner itong socket terminal ng stator. Maya-maya nga binalik ko na itong actuator na IAC. At hindi pa nga dito nagtatapos ang aking service dahil ang sunod kong kinalas itong fuel tank. Pagsilip ko nga sa mga wirings ng fuel pump, wala naman akong nakitang problema. Bukod lang dito sa mga kinakalawang. Kaya naman nilinis ko nga ito ng mabuti. Sa pagkakataon na ito, tinanggal ko na nga ang lumang fuel filter at pinalitan ng bago, kasama nga rin dito yung gasket. Di pagkatapos ko malinis, ibinalik ko nga ito sa chassis ng motor at nagsalin ng bagong gasolina para testingin kung hindi ba nagkaroon ng panibagong problema. Sa unang start nga nito, mapapansin nyo na mababa ang minor. Pero pagkatapos ng pangalawa, pansin ko na nga yung problema.
Kung mapapansin nyo, wala sa normal yung minor ng motor. Kaya naman ang ginawa ko muna, nag-drain ako ng coolant dito sa makina. Nung naubos na nga ito, ibinalik ko na itong radiator at nagsalin ng panibago. Ganon nga rin dito sa reservoir. E di pagkatapos nag-bleed nga ako para matanggal yung hangin sa loob. E di pagkatapos pinagbabalik ko na para testingin ulit itong motor sa pangatlong pagkakataon. Sa puntong ito, ginamitan ko na nga talaga ito ng diagnostic tool at maraming nga ako nakitang problema. Sinubukan ko na rin magpalit ng bagong IAC pero hindi pa nga rin ito umuobra. Kaya naman ang ginawa ko, remap via keyline. E di pagkatapos, nabura ang check engine at naging normal ang idle. Siya nga pala sa mga nagtatanong kung saan yung exact location ko mga boss. Andito po ako sa loob ng Carissa Homes, Bagtastan sa Cavite. Okay naman sir? Okay sir, okay. Yung backfire wala na. Alright.